mangunguna sa pag-aayos ng problema ng ating mga bisita ngayong hapon, ang ating pambansang kapitana, Chang Amy Perez! Kamusta naman po ang hapon nyo, mga sausawero at sausawera? Tama ka, Hans. Lubos pong nagpapasalamat ang face-to-face sa solid na suportang ibinigay po ninyo sa amin o ibinibigay nyo pa rin sa amin tuwing hapon. Kaya naman sa bawat kapatid natin all over the world, salamat po, mahal namin kayo. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok at syempre, maraming salamat din sa Platinum Karaoke. Susuklian namin ang inyong pagtangkilik dahil isang pasabog na issue na naman ang ihahatid namin sa inyo. Kaya naman B1 at B2, ready na ba you? Kailangan din natin ang guidance nila sa mga mabibigat na issue na ating pag-uusapan. Handang-handa na po sina Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila po ang pinakamamahal nating trio. Eto na, isang nanay po ang galit na galit sa sobrang pagmamaltratong ginagawa ng kanyang kapatid sa kanyang dalawang anak. Bakit naman pati anak ko dinamay mo? Matanda ka na eh. Paano kung nagpinagat yung mga anak ko? Kung ano mang galit natin dalawa, huwag mo naman isali mga anak ko. Oh no, oh why? Bakit naman nagawa ni ate ang lahat ng ito sa pamangkin niyang wala namang kalaban-laban, di ba? Sige ate, magpaliwanag ka kung bakit mo pinarurusahan ang mga pamangkin mo na yan. Talagang galit na galit sa mga batang yan. Dahil anak siya ng tinuturing ko yung kahap-sister ko na dahil yun ang dahilan talaga ng pagkamatay ng maaga ng ama ko. Mga sausaweros dito sa studio at sa iba't ibang panig ng mundo, kakayanin nyo kaya ang isyong ito? Kaya naman ano pang inaantay nyo, di ba? Ito na yon, ito na yon. Luzon, Visayas at Mindanao, buong Pilipinas, sa lahat ng mga kapatid natin sa buong mundo. What are we waiting for? Let's make it a come on! Face to face na! Thank you, B1. Noong una ay ayaw niyang maniwala na magagawa ng kanyang pinsan na manakit ng mga bata. Pero ngayon, siya na raw ang magkukwento ng mga totoong pangyayari. Narito po, si Arlene Detera. Pasok! Magandang hapon po, Ate Arlene. Gandang hapon din po. Oo, sino po itong lumalabas? Pinsan nyo? Opo, si Tama Ate ba? Nea po. Ano pangalan? Ate Nea po. Nea. Sino yung mga batang sinasaktan niya? Kailang taon yung 10 po. 10 taon. 4 na taon po yung isa. Yung isa, 4. Kaninong anak yan? Sa pinsan ko po, Okay. Anong pangalan ng pinsan mo na yon? Sonia po. Si Sonia. Apo. Okay. So anong dahilan at bakit kailangan saktan nung Ate Nea na pinsan mo, tama ba Galit ako? daw po siya dun sa- Nasaktan yung bata. Opo, galit daw po siya dun sa pinsan ko eh, sa kapatid niya. Okay. Paano ba kayo naging magpinsan? Magkapatid po yung nanay namin. Okay. So, pinsang buo talaga? Apo. Okay. So, anong ginagawa niyang pananakit doon sa mga bata? Eh, kinukulong po niya, sinasabunutan, kinukulong niya sa kulungan po ng aso. Ang 10 taon at 4 Opo. na taon. Kinukulong sa kulungan ng aso? Wala namang aso sa loob. Mayroon po. Kasama ng aso pa. Nakatali nga lang po yung aso. Hindi, anong ginawa ng batang napakabigat para yun ang maging parusa niya? Galit nga sa kapatid Yun niya. lang dahil sa galit siya sa kapatid Oo. niya. Okay. Parang Gaano nakawayan katagal lang po. nakakulong ang bata doon? Eh, hindi ko po alam kasi nung inabutan ko, nag-iiyak na eh. Sabi ko, wala kang karapatan na manakit ng So, mga kinuha bata. mo yung bata, inilabas mo doon sa kulungan? Siya na Ganun rin ba? po ang naglabas. Okay. Tinanong mo siya, anong ginawa ng bata? Tinanong ko po siya, eh, Anong sagot niya? napadaan lang naman daw yung bata doon eh. Napadaan lang. Tapos ipinasok na sa kulungan? Opo. Ha? Ganun lang? Ganun lang kasi galit Ilan nga yung doon aso nasa loob ng galit nga kulungan? po- Galit nga po siya doon sa Ilan nanay. yung aso? Dalawa po. Dalawa. Nakasama nung bata. Opo. Diyos ko, patawarin.
Nako, parang iinit yata ang dugo nating lahat. Maghunis dili muna tayo, ha? Bakit kaya pati ang mga bata ay nagagawa po niyang, sabihin na natin, gantihan o parang idamay dito sa away nilang magkapatid? Ano ba ang mabigat na kasalanan nila? Isa-isahin mo ang iyong mga paliwanag. Aling Irenia Nea Banzuela, pasok! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Umupo po muna tayo. Nakita ko sinungaling ka! Bakit po ninyo sinasabing sinungaling si Arlene? Eh, nasusobrahan na ang pagsasalita niya dito eh. Na, kinulong ko sa anuhan ng aso. Totoo ang sinasabi ko, sinungaling ka. Bahay yun, nakabila. Bahay! Kaninong bahay po yun? Sobra Akin ka po. na. Sino nakatira sa bahay? Akin po. Ako. O, anong kasalanan ng bata para ikulong mo doon? Kasi po ganito yun, anak siya ng half-sister ko. Okay po. Yung half-sister ko, anak din siya, yung tatay niya, Hindi siya yung niya nag-traitor ng Hindi kasalanan papa ng ko. bata. tatay Wala ko. pong kinalaman ang bata doon. Bakit Hindi dinadamay pa mo ho yung mga pinapanganak ang bata. Hindi po yata tama na ang bata ang magdusa sa pagkakamali o naging kasalanan man kung meron ng nanay. Diretsahang tanong, ilang aso ang kasama sa kulungan? 2 lang po. 2 lang. Sige, sabihin mo, wala? Hindi totoo. Ano kaya ang pakiramdam ni Aling Nea kung siya ang ilagay natin sa kulungan? Yan ang tatanungin ko sa kanya sa pagbabalik ng Face to Face. Abangan nyo. Masaya po ba kayo pag natatakot yung mga bata? Masaya po ako. Yan, masaya. Seryoso pong problema ito, Aling Nea. Seryoso po at mabigat ito pong problema ninyo at ginagawa po ninyo sa mga bata. Harapin mo, hey!